So here we are. Nilalaban namin na katiwalian sa gobyerno. Kasama na kayo dyan. Oh, that should instill into your mind na kami tumutulong sa iyo para you become more professionals. You can help your country and likewise you can help your very own family to live at peace and with dignity. Kaya naparito kami ngayon. Hindi kami nanggugulo. Your rights as police officer will end and shall end when my rights begin, when the rights of the Filipino people begin. Yon, tandaan nyo yan. Because civilian authority emanates from the people. And what the Filipino? 120 million Filipinos. More taxpayers, tayo lahat. O saan galing yung sahod ninyo? Saan galing yung GSIS? Sa tao ba yan? Kine-question natin ngayon yung paglustay ng kwarta ninyo sa GSIS, ang kwarta ninyo sa APSLAI, ang kwarta ng taong bayan na binubulsa lang sa ipila lang ng mga taong bayan. Kaya hindi ninyo, huwag ninyo naman kami i-treat ng hindi kapwa ninyo Pilipino, kapwa ninyo kapatid. Tulungan tayo, we will pray for a better tomorrow, for a better future of your family, my family. Hindi yun lang para sa amin ito. Kami nandito, hindi lang para sa amin ito. Kabuuan. Kabuuan ng bayan. Kabuuan ng mamayang Pilipino. Kaya naparito kami. Ito pinaglalaban natin. Pinaglalaban namin. Kasama kayo dyan. Because we have all the rights to be protected and to be secured of your life here in the Philippines, here in our country. Kita mo yan yung ginagawa ngayon sa Congress. Nagbobulsa lang, pinupolitika lang. Malayo ang politika, nag-ambisyon na yung speaker natin. Tatakbo ng presidente, alam mo naman manalo. So once again, my dear brothers in arms, kasama ko kayo once in my life. Kapatid ko kayo. I am also a policeman like you. Membro ako ng Field Force, pinakaunang Field Force. Ano yun, sabihin ko sa inyo, I am one of the Provincial Advisory Council Chairman sa isang probinsya sa atong bayan, sa kapulisan. Para ma-professionalize ang ating kapulisan. So here you are. Alam nila. So you think na magandang tingnan yung ginagawa nyo ngayon sa publiko? Under the image of the public, hindi maganda yan. Napakasagwa. You never respect us anymore. Bakit? Kriminal kami? NPA ba kami? Subversive ba kami? No! We are taxpayers! We are consumers! Yung naman yung gusto namin mangyari dito. In all hopes and prayers, na pwede baguhin pa yung sistema sa ating pag-gobyerno. Wala yung korupsyon. Sa tayo mga sila, may mga pamangkin pa. Doon kayo sintos ko doon. Kasi dyan ka magagamitin po. Ako hindi ako nagagalit sa inyo. Mananalo. Kami dito. Pumasok din naman. We are harmless. Tandaan nyo yan. For 5 days, I've been policing. Ako nagpupulis sa ground.
being a former policeman. Sila pa Pilipino? Sinisiguro ko na walang gulo na mangyari. Sino ba mga Ilocano sa inyo? Ilocano ako. From Tuguegarao City, province of Cagayan. Banag, Ilocano. Pangalan ko si Sar Kuntapay. Tanong kayo sa Cagayan, ano yung pamilya ng Kuntapay? Loyal to the institution sa policeman. Advocated a lot of dreams, pangarap para sa kabubuti ng bawat mamayan. Sa kabubuti ng bayan natin, ng bansa natin. Kaya here I am now. Sana magsama-sama tayo to shape our own destiny as a Filipino people living in a country, the most Christianized country in Far East Asia. Eh, bakit nagkagulo tayo? Because of greed, right? Because of power sa mga nakaupo ngayon. Because of scrupulous politicians, scrupulous businessmen. Kaya nagkagulo tayo, nakakandahirap ang mga mamayang Pilipino, mga kapatid natin. Because of all this social illness, social injustices na nangyayari ngayon dito. Pwede ba, okay lang ba kayo na ibobolsa ng isang congressman, ilang congressman, ang para sa kapakanan ng bawat mamayang Pilipino? Pera natin yan. We don't deserve to be treated this way. Maraming kailangan ang bawat Pilipino para mabuhay naman siya, para meron naman siyang respeto, meron naman siyang dignidad. Nangyayari ngayon. Wala nang paggalang sa bawat isa. Pati institution natin nasisira na ngayon. Congress, Senate, Department of Justice, Armed Forces of the Philippines, the ILG. Ano ba yan? Saan tayo patutungo niyan kung hindi tayo magkaisa? I ask everyone who are here present now to join us with this crusade. Itong krusada nito is for the cause of humanity. For the cause of humanity. Kasama na kayo dyan. Kung tayo naniniwala na tayo makadiyos, dapat makatao rin tayo. Kung makatao tayo, dapat makabansa tayo, makabayan tayo. So let us join our human resources. Let us join our resources, though how meager it may be. Kaya na mag-umpisa ng sentimo, magiging milyon yan, di ba? Mag-umpisa sa iyo, mag-umpisa sa kanya, mag-umpisa sa akin, at mag-umpisa ng lahat. Ano namang ganda mangyari? Napakaganda, napakahusay na pamamaraan sa ating paggoberno. Na tayo ang beneficiaryo. Diba? So once again, please, I seek your indulgence to please help us. Join us. Join us. Ito, sabihin ko sa inyo, ano yun ang dyan? May ano ito nasa harapan ko. I really wanted mabuhay man lang ako kung sakali mamatay na ako. 73 years old na ako. Ano makukuha ko nito? Not for anything else. Yung pamilya ko doon iniwanan ko ngayon sa Davao, sa Tagum City. One among the top 10 taxpayers sa Tagum City. Tingnan ninyo sa ano yan. Sa punto na yung maranasan ng Facebook o pamilya ano nyo. dyan. Tingnan natin kung ano Yung gagawin nyo. Puntapay family doon sa Tagum City. Hindi ko hinahanap na yung pera na yun na pinayad mo sa gobyerno. Ang hinahanap ko ngayon, nasaan ang kapakanan, Reservist din ako. bawat Pilipino. Filipino
Navy. na nilulustay nila yung pera ng taong bayan. Sa ilang ambisyon, Manindigan kayo. sa ilang pampolitika, Kayo na lang They want to kayo remain na lang in power. pag-asa sa baba. they want to remain economically empowered. Patay na. Eh paano na ngayon? Yung mga most vulnerable, pero may most vulnerable Wala kaming ginagawa constituents. dito. Mapayapa kami. Mapayapa kami. Na-express So, namin ang once saloobin again, namin. Bilang sa lahat ng mga mamamayan kababayan ko, bilang we are here taxpayer. advocating constructive manner, employing constructive Sa aming ways mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tax. in adherence to the problem of our country today. Empleyado ng gobyerno, We lahat ng mga seek politiko. Your help, we seek Sa tax your namin galing participation. yung pinapasahod sa inyo. Dahil itong nilalaban namin naman, hindi lang para sa kapakanan namin na naparito ngayon. This is sacrifice on our part. 5 araw na kami dito. Nagpupuyat. Ang iba natutulog na dyan. Iniwanan yung pamilya. Coming from Mindanao, coming from Visayas, coming from other municipalities and provinces here in Tapos pag ano, baka Luzon. mamaya, So once again and again, sabi nga naman kayo. pang-limang kong araw Express kami ng na saloobin sinasabi namin. ito, pang-limang araw na gusto ko ito sana ang pagsasamahan natin. Serve and protect the people. There must be good Nasaan na governance. yun? We have to empower the common Men in uniform, nasa na yung common civil protection sa amin? kapatid natin. Nasaan na? Nakandahirap na ngayon sa kahirapan. Alam mo, pantay lang tayo sa kahirapan, pantay lang tayo kung ang sabilihin. Kahit na mali, Kung ang isang susundin kilong mo. baka, Kung may paninindigan ka, huwag mong sundin. parehas ang presyo Kasi kayo rin sa ang pobre, makikinabang parehas ang pamilya presyo nyo. sa Yung mga susunod na henerasyon sa natin na mayayaman, makikinabang. sa may kwartahan, sa magnanakaw sa gobyerno. Sige sir, videoan mo pa ako Doon na sir. tayo na pantay. Maging masaya ka. Pero yung ability, Videoan mo pa ako. yung pribileyo, Marinig nyo kung napakabili tayo anong nun, sentimiento namin. malayo. Mag-video ka pa, matuwa So ka pa, sir. magtulungan tayo na huwag naman ibolsa yung programa ang gobyerno natin na meron kabuhayan. Masakit May sa amin. trabaho, may project na Mamamatay kami yung mga makatrabaho iwan naming apo. ang katawan Magsasaper. para ma-maintain natin yung yung peace and order. We can only you as a policeman, uniform man, can only be useful to the society. Sana ipuin kayo ni Kung Lord. Meron kayong nanay, meron kayong we can maintain peace and order. But Kung how wala can we kayong maintain asawa, peace and order? pinatagdalaga kayo, Na there is magkakaanak social kayo balang illness araw. about Pag yung pagsisira Pakiram. niya, dahil hindi kayo gusto ba ninyo magkaroon tayo ng pagsisira na revolusyon mangyari sa among ourselves? pamilya nyo. Ha? Magpatayan tayo? Gusto ba ninyo yan? Ang nangyayari sa We mga don't like that to happen. Kaya in anticipation to that eventuality na hindi na magtagal kung magpapatuloy pa rin ang ganitong klaseng panggobyerno natin. Walang accountability, walang sincerity. Gusto ba ninyo na itong mga anak natin hindi na makakain, hindi na makapag-aral, hindi na makapag-hospital? Gusto ba ninyo yan? Nobody likes that. Paano na yung mga adik? Even me, because I do not like you to Sa suffer. sa pamilya nyo mangyari yan. Nawala yung Yung kapatid nyo. social status ko, Wala anak nyo. I am considered millionaire sa Davao. Tagum City. Si Sar Kuntapay, look that. Meron akong Facebook page. Sa pamilya nyo Si mangyari Sar yun. Kuntapay. Nawawala yung mga Hanapin nyo yan. anak Kung nyo, sino isa yung na sa nawawala. nakausap ninyo Anong ngayon. nararamdaman nyo? Looking Hindi na safe for the welfare, sa kalye. for the common good of my fellow Filipinos. In answer only as a gratitude, as a gesture of gratitude to my Creator, maraming grasya na bigay sa akin pa rin. And I want to share my life now. Hindi ba nakikita itong mga... Now someday or somehow, Itong mga... I can participate in the advocacy to improve the lives
of every Filipino people. Para sa kinabukasan Dahil hindi ng mga lamang karapat-dapat ang pamilya ko ang dapat lang mamuhay, mabubuhay. I've been paying enormous taxes for our business in Tagum City. Considered top 10 taxpayer in Tagum City. Bakit hindi namin ariguluhin yung pambabayad? Pero no, because the desire there is we can be of help. Kahit lang sa pag-eskwela ng mga bata, sa feeding sa mga bata. Alam ba ninyo, yung ginagawa ng kapulisan namin sa Davao del Norte, kasama ko doon. Nagpapalugaw kami, pero nagtuturo kami kung paano maiwas ng druga. And I provide yung lugaw, yung lumi, para yung mga kapulisan natin doon sa probinsya makaabot sa every barangay. For the best practice ng kapulisan namin sa Davao del Norte. Hindi ko pinagmamalaki sa inyo. Ito yung ID ko. Ito ang mga ID ko, mga kapatid ko. Para malaman ninyo ano yung ginagawa ko ngayon. 73 years old na po. Hindi na kailangan sana na ano. Ayan o. Ito ang ID ko. Para maniwala kayo. Ayan. Dito mga matatanda ko. Para maniwala kayo. 73 years na. I still have involvement sa advocacy for transformation ng kapulisan ng mga kapatid natin. Nasa ba tayo? Nasa malayang bansa tayo. Hindi tayo So, komunista. Sana huwag na inyong ano kami. Sabi ng langit po at saka You treat us as Hindi po pwede yun. Malayang bansa tayo. anak ng Panginoon Diyos. You, anak kayo ng Panginoon Diyos. malayang sila nagmarcha. We must live Nagmarcha sila. with a dignified life. So, yun lang masasabi ko.